Ngayong araw naman po pala ay gagawan ko nga ng pakainan itong bago kong alagang kalapati. At ipapaayos nga namin itong motor ko dahil ayaw ngang umanda. Nakakatuwa nga rin ngayon dahil sunod-sunod ngang nanganak yung mga inahin kong kambing. Bali 5 inahin nga yung nanganak ngayon ng magkakasunod na araw. Nakakatuwa nga yung mga kambing namin dito sa bukid kasi dati wala naman kaming kambing dito. Nagkaroon lang kami ng kambing dito dahil nung 2023 ay bumili ako ng 2 inahin. Pinalaga ko lang yun kay Papa at sa loob ng 3 taon ay naging 30 heads nga sila. Masasabi kong napakaganda talagang mag-alaga ng kambing dahil hindi na nga natin kailangan pang bilhin yung pagkain nila. Dahil mga damo lang naman ay sapat na sa kanila. Kagandahan po dito sa kambing ay napakabilis nga lang nilang dumami dahil sa loob ng 1 taon ay 3 beses nga silang manganak. Kung meron kang isang inahin na 3 beses manganak sa 1 taon at kung tigda 2 anak niya yung isang kambing mo magiging 7 agad. E paano kung 2 yung inahin mo, 3 o kaya 5? E di sobrang dami na nun. May binili nga po pala akong Santa Claus at ayan pinaayos ko nga sa pamangkin ko dahil natanggal nga yung beads niya. Ang cute nga nito, bumagay nga rin dito sa kubo lalo na at malapit na nga ang Pasko. Bali ganyan nga lang yan, bababa at tataas lang si Santa Claus at meron nga din yan music. Kung gusto nyo nga pong makabili ng ganitong Santa Claus, ilalagay ko na lang po yung link sa comment section. Hinatid na nga po pala dito nila Arnie yung kalapati niya para dito na nga lang daw alagaan. Di niya kasi masyadong naaasikaso sa kanila dahil alam nyo naman marami din task yun sa buhay. At least dito sa bukid dahil ito lang naman ang libangan ko ang pag-aalaga ng hayop kaya matututukan na nga siya. Gagawa na nga lang din ako ng pakainan niya nayari sa kawayan para hindi na nga ako bumili dahil ipukulong ko nga muna siya. Pag kasi pinakawalan ko na siya agad baka nga maligaw, hindi niya pa alam ang uuwian niya. Kaya sa ngayon nakakulong nga muna siya. Saka ko na siya pakakawalan kapag sa ulado niya na tong kubo. Nakakatuwa nga lang din kasi hindi ko namamalayan dumadami na pala yung mga alaga ko dito sa bukid. Parang kailan lang kasi pinapangarap ko lang magkaroon ng mga alaga. Hindi ko namamalayan na yung pangarap na yun ay unti-unti na palang natutupad. Nakakatuwa lang kasi meron na tayong kambing, meron na tayong mga manok, bibe at dumadami na rin yung mga alaga kong pusa. Tapos ngayon naman nadagdagan pa ng kalapati. Sa susunod naman kaya ano pa kaya ang magiging alaga natin? Malay nyo naman sa susunod magkaroon na din tayo ng sariling kalabaw, baka at pati ni rin baboy. Isa rin kasi yon sa mga pinapangarap ko. Gusto ko kasi talaga yung simpleng buhay lang pero sagana. Parang ang sarap-sarap kasi mamuhay ng simple tapos napakarami mong alagang hayop. Tipong pag nangailangan tayo hindi tayo hihiram sa iba. Kasi sa mga alaga pa lang natin na hayop ay meron na tayong aasahan. Saka sa buhay naman kailangan talaga natin ng diskarte na kapag-aral man tayo o hindi. Kasi parehas lang naman yon, hindi lang nakabase sa magiging tingin ng ibang tao sa atin kapag hindi tayo nakapag-aral. Sayang nga may namatay palang 2 dito sa mga alaga kong manok pero okay lang, normal lang yan sa pag-aalaga ng hayop. Darating talaga sa punto na ganyan merong mawawala sa kanila. Mga ganyang pangyayari kasi mag-iiwan naman yan ng aral sa atin. Para mas maging maingat, maalaga at mas maging magaling tayo sa pag-aalaga sa susunod. Nagkape na nga rin ako dito, mainam din pala yung paminsan-minsan nagkakape rin tayo. Sa pagkakape kasi hindi lang para mainitan ang tiyan, kundi para makaisip ako ng ano ba dapat pwede ko pang gawin. Pansin nyo po habang nagkakape tayo, mas nakakapag-isip tayo ng maayos. Yung sa bawat higop mo ng kape, dun mo naiisip yung mga bagay na pwede mo pang gawin. Yan talaga ang magic ng pagmumuni-muni habang nagkakape, nakakapag-isip tayo ng kung ano-ano na pwede pa nating gawin. Kaya nga minsan nasasabi natin, hayaan mo muna ako, gusto ko munang mapag-isa. Kasi nga, mas nakakapag-isip tayo pag mag-isa lang tayo o wala tayong naririnig na kung ano-ano. Inasikaso ko na nga rin po pala itong mga silad, pinaglalagay ko nga sa bote at titimplahan ko na nga lang dahil may mga nag-order nga po pala sa akin. Sayang naman kasi ito, pwede ko pa itong pagkakitaan. Masarap din ito, pampagana sa hapagkainan. Naku, sa aming mga purong Bicolana, hindi talaga ito mawawala. Nalobat nga itong motor ko dahil naiwan itong pamangkin ko na nakasusi. Kaya nga ayaw umandar at ito nga yung gagawin namin. Hinila na lang namin gamit itong tricycle ni Papa at ipapaayos nga namin. Hindi kasi pwedeng hindi ko to ipaayos agad dahil wala nga akong gagamitin. Yung tricycle naman kasi ni Papa ay araw-araw niya din yung ginagamit. Oo nga pala, malapit ko na rin palang matapos bayaran ang buwanan ni Matt. Hindi ko lang talaga namamalayan na malapit na palang matapos ang buwanan ko kay Matt. At konting-konti na lang magiging sarili ko na talaga ito. Sa buhay talaga kapag nakafocus tayo sa goal natin, hindi natin namamalayan, success na pala tayo.